Tayo po ay manalangin. Sana aawit pa sana ako pero umpisado natin sa pananalangin. Abang Diyos, kami po ngayon ay natitipon upang muli ay makapag isip-isip po kami kung ano po ang mabuting balita na tatanggapin namin sa linggong darating. Sapagkat sa panahong ito po ay Lenten season, Quaresma, nais po namin madama ang aming pagninilay during this season sa magitan ng aming LBS. Nais po namin makita ang koneksyon ng aming readings for the first Sunday of Lent doon sa aming pagninilay at paghahanda tungo sa Easter Sunday. Kaya po, Ama, kayaan mo pong manahan sa amin, pag-alabing kami ng presensya ng iyong Espiritu upang mabuksan ang aming mga mata ng pananampalataya at lalo naming maunawaan ang mensahe ng panahong ito. Sapagkat napakahalaga po sa amin ang Quaresma, ang 40 araw na pagninilay namin. Sa ganitong paraan lamang po kami magkakaroon ng tunay na transformation sa aming buhay. Kalimitan po dumadaan lamang ang Quaresma na hindi namin mauunawaan at hindi namin nakikita ang aming patutunguhan. Kaya Ama, maraming salamat po at kami natipon na naman, nagkaroon kami ng LBS para lalo pong maging maliwanag sa amin ang aming paglalakbay tungo sa iyong kaharian. Kaya po Panginoon, maraming salamat po muli at dapat lang po kami magpasalamat sapagkat ginawa mo kaming templo ng iyong Espiritu na ngayon na may inaangkin namin ang kanyang pananahan sa buhay namin upang lalong mag-alab ang aming pagnanasa na makapiling ka, makilala ka ng lubusan. Dalangin po namin ito sa udyok ng Espiritu Santong nananahan sa amin at sa pangalan po ng anak mong si Jesucristo, aming Panginoon. Amen po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mapagpalang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Ngayong gabi, ang unang linggo sa Lenten season. At alam mo ninyo ang mensahe ng Lenten. Ano po to? Prayer, repentance, and almsgiving, di ba? Fasting. Prayer, fasting, and almsgiving, di ba? Yes. So, subukan nating sinasabi nga na simbahan, fasting on social media. Di ba? Hindi na ngayon kasama na ang social media ngayon. So, anong patid sa atin yan? Ang ibig sabihin, tingnan natin yung ating kalooban. Tayo ba ay talagang tumutuon sa Panginoon Diyos o tumutuon tayo sa makamundong bagay? At ngayong tayo naglalakbay sa Quaresma, pagnilayan natin na tayo ay palapit lalo sa kalooban ng Diyos. So, ngayon po ay atin ng tutunghayan ang Ebanghelyo na hinango sa na babasahin ni Brother Hector. Brother Hector, take it away. Okay. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa Panginoon. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo.
Siya ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw Recording in at progress. 40 gabi. Kaya't Hanggang siya ay ganito. nagutom. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay tatagubilin, at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin, at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Okay. Brother Tunying. Opo. Okay. Saan dinala ng Espiritu Santo sa talata 1 hanggang 2? Saan dinala ng Espiritu si Jesus? At ano ang ginawa ni Jesus? Pagkatapos niyang mabinyagan sa Ilog Jordan, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Okay, salamat kapatid. Brother Jerome, sa talata 3 hanggang 4, ano ang ginawa ng Diablo kay Jesus at ano naman ang tinugon ni Jesus sa Diablo? Sorry to interrupt po, Bro Jerome. Kindly record po, I need to leave. Opo, pero i-record mo kasi pag nag-off ako, mawawala siya. Opo. Hindi siya sa cloud, nasa local computer po siya. Okay lang po. So hanggang dito lang po yung recording ko. Okay po? So, sana tayo, verse number 3 and 4. Basahin Yes. ko. Yeah, bro. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi Hindi. ng... Ah? 3 Hindi. and Ano 4. pala ito, no? Sa Mateo pala, no? Akala ko Mateo. sa Genesis pala. Eh, Genesis yan eh. 3 and 4. Pero tayo, Mateo, Tama, bro. tama. Mateo. Ayan, ginulo tayo ng Diablo. Sorry. Dumating ang Diablo. Ayun, no? Number 3. Dumating ang Diablo at sinabi sa kanya,
Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Tama Okay. ba? Tama. Yes. Salamat, kapatid. Brother Hector, sa Yes. talata 5 hanggang 6, pagkatapos dalhin ng diablo si Jesus sa Jerusalem, ano ang kanyang ginawa at ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa ang banal na lungsod at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay alalayan nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Okay, salamat. Brother Tunying, sa talata 7-8, ano naman ang sinagot ni Jesus sa sinabi ng demonyo at nang dinala ng diablo si Jesus sa pinakamataas na bundok, ano ang pinakita sa kanya? Sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. Salamat, kapatid. Mother Jerome, sa talata 9, 10 at 11, ano sinabi ng diablo sa kanya nang dinala sa taluktok ng bundok at anong sinagot ni Jesus? At ano naman ang nangyari nang iniwan ng diablo si Jesus? Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Okay, salamat, kapatid. Sa keywords na tayo, Brother Jerome. Bilis naman. Sabi, hanapin ko pa. Wala dito yung slides. Mag-discuss muna kayo. Wala Nahanap nang ko. May tanong ka, wala, Brother Tunying? wala nang tanungan. Eh, meron. Tuloy. Tanong, Brother Tunying, tanong. Oh, yun pa lang. Wala ko keywords eh. Sige. Sige, tanong bro. Tanong. Anong keywords mo? Kasi, kasi ako lang namamangha lamang. Dahil nung dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang. Ibig sabihin ito ay Isyerto. disyerto o kaya nasa forest. So malayo. Pero bigla siyang yung mga sumusunod na mga talata, dinala siya sa templo. O paano sila nagpunta ron? Tapos dinala siya sa taluktok ng bundok. O paano ba sila nakakarating doon? Ano yan eh, ang Espiritu Santo may tinatag na kalakasan. O nga po, pero yung Diablo, parang nagdadala sa kanya yung Diablo. Hindi. Basahin mo yung unang talata sa dinala ng Espiritu si Jesus sa disyerto para tuksuhin ng demonyo. So, ang nagdala sa kanya, Espiritu Santo. Opo, Hindi doon sa ang ilang. diablo. Sa Oo. ilang. Oo. Pero
Siyempre, pagka tuloy-tuloy, ano magdadala na sa kanya? Espiritu Santo kasi siya ay tinutukso ng demonyo. Ito ay isang pamamaraan na pagpapatunay na siya ay anak ng tao dahil siya ay tinutukso ng demonyo. Opo, pero dito po sa talata 5, pagkatapos nito, dinala siya ng demonyo. Okay. So, ibig So, sabihin, okay, paano dinala po? nga ng demonyo, ibig sabihin niyan bro, hinayaan ni Jesus Kristo na magdala siya ng demonyo para malaman kung saan siya tutuksuhin. Okay. Sa talata 8 din, ganun din ang sinabi, dinala din siya ng demonyo sa napakataas ng bundok. Ano? So, ibig sabihin, may mga bagay-bagay tayong dapat tingnan na ang Diablo ay siyang nagpapatunay dito, ang siya naghahari sa mundo. Kasi pwede Okay. kanyang dalhin kahit saan eh. Hindi mo ba alam na si Padre Pio can levitate and teleport yung sarili niya? He can be in two places at the same time. Opo. Ano So, kinalaman sa verse yan- 5? Yeah, ganito na din yan. So, ibig sabihin, our Lord Jesus Christ was teleported by the devil. From sa ilang, dinala sa bundok, dinala sa Jerusalem. They have power to go. Hindi sila nahahamper ng gravity, hindi sila nahahamper ng... Baka kako, parang ano lang ito, parang talinghaga lang. Hindi actually nagkakaroon ng actual transport. Okay. May katwiran ng kanyang kapatid, pero tandaan mo, merong mensahe ito. Anong mensahe? Okay. Dito Pwede share pinapakita. tong komentary sa akin? Kailang Si, English. English, okay ba yun? Bata tingin. Okay ba sa English? Basta dahan-dahan lang. Oh. Sige. Matthew's temptation narrative recounts Jesus' spiritual preparation for ministry. The events contrast the disobedience of ancient Israel with the obedience of Jesus, representative of the new Israel. Israel and Jesus are both called God's sons, according to 3:17 and Exodus 4:22. The temptations of both Israel and Jesus are preceded by a baptism. 3. Israel was tested for 40 years. Jesus is tempted for 40 days and 40 nights. Number 4. Israel failed its wilderness testing, while Jesus triumphs over Satan through obedience and self-abasement. These parallels are supported by Jesus' 3 responses to the devil, taken from Deuteronomy 6:8. These texts warned the Israelites against disobedience and reminded them of God's provisions in the wilderness, according to CCC 5:38-39. Morally, St. John Chrysostom, in his homily on Matthew, says, Jesus' victory sets an example for Christian obedience. Earthly life is a wilderness trial for God's people en route to the land of heaven. Through this probationary period, God wills the faithful to overcome temptations from the world, the flesh, and the devil. Triumph is possible through penance and obedience to God's word, rather than earthly bread and power. The faithful must desire the food of God's will and the humility of Christ. The battle successfully won merits heavenly comfort in the company of angels. The Church annually reminds us of this lifelong vocation during Lent. So, paano mo sasagutin yung comment. yung tanong sa mahabang binigkas mo, yung Hector, ano yung straightforward na sagot doon sa tanong niya? Kung paano siya napalipat-lipat?
Please? Hindi, Ganun okay. basta. Hindi, Yung sagot ni okay Brother lang yun. Okay na yun. Butch, Okay di na ba? ako dun sa paano siya nagpalipat-lipat. Parang ano lang yun, paglalarawan lang yun kung saan siya tinutukso. Oo. Isa pang napansin ko rito nga, lahat ng panunukso ng demonyo ay galing sa salita sa lumang tipan. Pagkatapos, ang mga sagot ni Jesus, hinuhugot niya rin sa mga salita sa lumang tipan. Napansin niyo yun? Kagaya nung nagutom siya, sabi ng demonyo, dahil nagutom siya, sabi ng demonyo, kung anak ka ng Diyos, yung mga bato na yan, kaya mong gawin tinapay yan. Para makakain ka at matapos yung gutom mo, di ba? Tama naman, di ba? Tama naman. Diyos ka eh. Kung gutom ka na, ang daming bato diyan, kaya mong tinapay para mawala yung gutom mo. Pero ano sinagot na Jesus? Hindi naman sa tinapay lang tayo mabubuhay eh. Sa salita ng Diyos na hinugot niya saan niya hinugot yan. Sabi mo na meron ka sinabi, Brother Secto, sabi mo sa Deuteronomy, Oo, sa Old Testament. the Old Testament, Man di does ba? not live by bread alone. Kasi yan din ang sinabi nga rito sa Matthew 4:4, yung sinagot na Jesus, di ba? Pero hinugot niya yan doon sa lumang tipan, sa Deuteronomy nga pala. Yung dito sa tungkol doon sa magpatihulog. Doon ako natatandaan ko, tama yun eh. Hinugot niya yan doon sa Salmo 91. Sa Salmo. Salmo 91 na hindi masusugatan yung mga paa niya kasi nga aalalayan siya ng mga anghel. Ganon din yung sinabi niyang isa lang ang dapat mong sambahin, di ba? Diyos at Panginoon lamang ang sasambahin mo. Alam naman natin to, nandoon ito sa Ten Commandments o sa Exodus, di ba? So yun ang napansin ko, ang lahat ng mga panunukso ng demonyo, mga salita rin yan. Totoo eh, sinasabi ng demonyo eh. Okay. Pero pag sinagot ni Jesus, hugot ito eh. Hugot din sa salita ng Diyos. Tama ka bro. Pero tandaan mo, ginamit niya yung salita ng Diyos para i-address ang una, hunger. Saan yung hunger? Para katawan. Di ba? Flesh. The flesh. So, saan tayo tinutokso? Sa flesh. Ano yan? Yun yung concupiscence na sinasabi ni Brother Jerome. Flesh yan eh. Mga desires, mga, alam mo na, lust, mga gluttony, Anger, mga ganun. di ba? Gluttony, yung pagmumura, yan, yung mga ganyan. So, flesh. Pangalawa, dinala siya sa Holy Temple patahilog. Ano yan? Ibig sabihin yan? Anong representation yan? Siya ay kilalang Diyos. So, fame. Ano sabi niya dito? Anak ng Diyos. Pangatlo, dinala siya sa harap sa pinakamataas na bundok. Pinakita lahat ng kayamanan ng mundo. Ano tinano dyan? Material things. So, tandaan mo, diyan ka Worldliness. tutoksohin ng demonyo sa flesh, sa fame, at The sa world things. and the devil. Yan. So, yung sinabi mo kanang parallelism, yan yung parallelism na sinasabi. Ang tukso, ginamit niya yung salita ng Diyos para i-segue doon sa natural human being nature natin. Gusto natin sinasabi nga ni Bishop Barron, gusto natin ng material things, money, mayaman, yumaman. Number 2, gusto mo ng pleasure, sarap sa buhay.
Number 3, gusto mo ng fame, katanyagan. Number 4, gusto mo ng power, gusto mo ng pwesto. Gusto mo Pride yun. makilala ka. Di Pride. ba? Pride. So, yun ang ina-address natin. So, kung tutusin mo, tama ka rin. Anong ginamit ng demonyo? Salita ng Diyos. Sa Deuteronomy. Wala pa kasi New Testament ng panahon ni Jesus Christ. Di pa nasusulat. Kasi nagsisimula pa lang siya ng ministry dito eh. Kanya lahat yan hango sa Old Testament. Ano din ang sinagot ni Jesus Christ? Salita din ng Diyos. So ano ibig sabihin? Pwedeng baluktutin ng demonyo, half-truth lang yung salita ng Diyos, pero yung panlawan mo ay yung totoong salita ng Diyos. In the proper context, ano? In the proper Tama. context. Hindi ba sinasabi doon sa ano, an eye for an eye, ano, a tooth for a tooth, doon sa Old Testament, di ba? Sa Deuteronomy din yata yun. Ano sabi ni Jesus Christ? You have to love your enemy. Pag sinampal ka sa kaliwa, bigay mo yung kanan mo. Di ba? Kung hinihila ka, tumakbo ka ng 1 milya, tumakbo ka ng 2 milya. Kung hinihingi yung damit mo, pati yung balabal mo, ibigay mo. Ano ibig sabihin doon ng Panginoon Diyos? Mahalin mo ang lahat ng kapwa mo masikaaway mo. So yun ang aseta ng Diyos. Babaliktad naman yan. Bakit mo mamahalin yung kaaway mo, sinaktan ka ng demonyo? So talagang tinitwist niya. Standard of God Truth. and standard of the Oo. devil. So yung sinabi ng devil, kainin mo yung prutas na yan, hindi ka mamamatay, sabi kay Eva. Hindi nga siya namatay, pero namatay sa kanya, ano, spiritual Oh. blessing. Ano niya, spirit niya namatay. Tsaka yung relationship kay Lord namatay. Pero hindi siya physically namatay. Bakit? Binalaktot ang pinakita ng demonyo, hindi ka mamamatay physically. But mamamatay yung relationship mo kay Lord, mamamatay yung spiritual blessing mo kay Lord. Kanya pwede niya i-twist. Half-truth. Magaling din demonyo, alam niya ang word of God. Eh. Oo. Dati siyang ano eh. Hindi ba bearer of light? Born again Si siya. Lucifer. Lucifer. Oo. Mm. Protestante kasi siya. Ay, sorry. Ano siya eh. Kasama siya sa mga anghel na pupunta sa presence of God the Father. Okay? Lucifer. So, maliwanag na ba, Bata Tunying? Opo. Okay. Brother Jerome, keywords. Ang, Ano po? ang sabi ko lang, ang nare-realize ko lang na ang isasagot pala natin diyan sa demonyo, kailangan din salita ng Diyos. Ito na, nilagay ko na. In the proper context, ano? Pag sinabi mong love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, isa na yon. Kikita niyo ba? Tapos, love your neighbor as you love yourself. Di ba? Yun. Hindi ka naman kakagawa ng kasalanan nun. Nakita mo. Okay, so ano mga nakasulat na, Brother Jerome? Tinan niya. Nakita mo. Nakita ko na kanina eh, nawala. Yan, salita ng Diyos, Salita panlaban ng sa demonyo. Diyos. Malapan. Salita din ng Diyos ang ginagamit ng demonyo. Mm. Ang laban ng demonyo at gamit din ng pala. Okay. Para dapat alam mo Ah. talaga yung context ng ano. Tinutokso tayo sa ating makamundong pangangailangan. Pero kwan din, oh, Ha, yung style ng demonyo talagang makamundong ano, pangangailangan at parang pang-trap talaga eh. Di ba? ah, Sabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, yun, etc., etc. Kaya, alam ka agad ni Lord eh, na kwan, At- ano ba yung desire sa Tagalog? pagnanasa. At pagnanasa daw. Last. Satisfy of the lust of the flesh. Hunger.
Yung pride, display of identity. Pride of life. Okay. Ganda. Ano pa? Bakit ito niya, may dadagdag ka pa? Kita niyo ba to? Hindi siya. Doon na sa pangatlong tukso marami na bumabaksak, bro. Ano? Pakita sa iyo Ang kayaman ng Panginoong buong mong mundo. Diyos ang dapat mong sambahin Word of God at yan. paglingkuran. Diyos lamang ang dapat sambahin at paglingkuran. Tama. You cannot serve both Mammon and God. Yes, tama. Ano pa? Kuya Tonyo. Isa pang tanong mula doon sa verse 7. Sabi, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Saan kaya nakasulat yun? Yeah. Deuteronomy 6:16. Doon? Okay. Oo. Do not test your God. Keywords ba yan? Ano naman? Yan lang? May dadagdag pa ba? Tukso. Andiyan na Saka lang. salita ng Diyos, no? Basta Tumating salita ng Diyos ang panglasa. lingkod sa kanya. Okay na po? Yung mga verse 11, maganda yun Naglingkod sa kanya. Wala namang naglingkod ah. Yung mga anghel. Pinaglingkuran siya. So, dumating naman ang anghel. Siya, hindi naman tayo anghel. Siya pinaglingkuran. Meron bang ano yan? Wala namang footnote ko. Ano pa ang Paano keywords? Paano nyo nagagawa yan, Brother Jerome? Yung Sinishare ko. Dito na yung words. Ano ko yun? Yeah. Paano ka nakakapunta dyan? Hindi alt-tab lang. Mag-lipat-lipat ko. Galing Paano ko kaya matutuhan yan? Alt-tab mo lang. Kuhan mo si Brother Jerome, matututunan mo. Ang Opo. first reading, ang magbabasa. Okay, tama na. Ang first reading, ang magbabasa ay si Brother Tunying. Hinango sa Genesis. Chapter 2, verse 7 to 9 and chapter 3, verse 1 to 7. Yan yung binasa ko kanina. Unang pagbasa ay hinango sa Genesis chapter 2 verse 7 hanggang 9. 9. dalawang section yun 3, At chapter 3 verses 1 to 7. 7. Okay. Yeah. Ang pagbasa. Ang halamanan sa Eden. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Nagkasala ang tao
Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumungon ng babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, kapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pangunawa. Pagkaunawa, kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumain rin siya, kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila nalamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Okay. Brother Hector, Yes. talata 7 hanggang 9. Ano ang ginawa ng Diyos sa Hardin ng Eden at saan niya nilagay ang kanyang nilikha? Pagkatapos hinubog ng Panginoon Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang hinubog. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Okay, salamat. Brother Jerome, sa Kabanata 3 hanggang talata 1 at 2. Sino ang pinakatusong hayop na ginawa ng Panginoon? At ano ang tinanong ng ahas sa babae sa hardin? At ano naman ang sinagot ng babae sa ahas? 1, 2, 3 ba? 1, 2. 1, 2 lang. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ng anumang bunga sa halamanan, bitin niya. Yun na yung verse 2. Okay, salamat. Brother Tunying, talata 3,
Ito 3 hanggang 4. karugtong. Ano ang pinagbabawal na kainin na nilikha ng tao na sinabi ng Diyos? At ano naman ang sinagot ng ahas sa babae? Sabi ng babae, ang tugon ng babae, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, ang wika ng ahas. Okay, salamat. Brother Hector, sa talata 5 hanggang 7, ano ang sinabi ng ahas kay Eva? At ano ang ginawa ng babae dun sa pinagbabawal na puno ng Panginoon? At ano nangyari sa kanila nung kanilang kinain ng prutas ng pinagbabawal na puno? Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang makakaunawa kayo kapag kakain kayo ng bungang iyon. Magiging parang Diyos kayo na nakakaalam ng mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at masarap ang bunga nito sa kanyang palagay. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain nito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na nandoon kasama niya at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang hubad sila. At kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Salamat. Walang May anuman. tanong ba? O wala, keywords na tayo. Meron yan, tanong si Kuya Tanying. Tinig niya, may tanong ka ba? Pag-iisip pa. Dito kasi hindi gaanong malinaw na kung sino yung unang ginawa ng Diyos. Alam naman natin si Adan, di ba? At si Adan ang huling ginawa ng Diyos doon sa paglalang. Kasi nandun na yung mga halaman, nandun na yung mga hayop, nandun na lahat-lahat ng pangangailangan ng tao, ni Adan. Problema, sabi ni Adan, ano ba yan? Wala akong makasama rito, kundi mga hayop. Ito ko ng handmaid. Kailangan ko handmaid. Walang anuman. Kita mo, sabi ni Adan, ang babae ang siyang dahilan. Katapos, ginawa ng Diyos, okay naman. Tama rin naman, sabi ng Panginoon, pinatulog niya ngayon si Adan. Sa kanya hinugutan ng isang tadyang at ginawa kang si Eva. Yun, di may kasama na nga naman si Adan ng babae. Yun ang naging problema ng sanlibutan nung magkaroon na ng handmaid. Makinig ka. Uy, nakarecord tayo. Yun ang tinukso ng demonyo yung babae. Kasi Hindi. alam niya kung tutuksuhin niya si Adan, baka hindi niya maingganyo Yung mga babae, medyo mahina ang Bakit mga naman? emosyon. Bakit tinanggap ni Adam yung binigay ni Eva? Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. O bakit niya kinain yun? Yun pa isa mga unang-unang problema, yung kahinaan ng babae
ang ginamit ng demonyo para sila ay malinglang. So yung babae, siya yung unang kumain. Tapos ay masarap pala. O binigay niya rin yung asawa niya. Eh alam mo naman siyempre, ang lalaki, kapag ka naglambing ang babae, kakain din yun kahit na alam niyang bawal. Yun ang problema eh. Yun ang problema May ng mga pinagmanahan lalaki. pala, may pinagmanahan. Oy, tayong mga lalaki, maluwag ang ating kalooban pagka yung mga asawa na natin ang humiling eh. So mas mabigat ang kasalanan ni Adam. Kaya kasi sa kanya lang ang binigay yung itong tree of good and evil di ba? Yung Mas malaki ang kasalanan ni Adan o si Eva. si Adam kasi kanino binigay ni Yahweh Eva. kanino binigay ni Yahweh itong sinabi na halaman sa Eden na huwag kainin? Sino ba yung sinabihan mo? Silang dalawa. Saan nakasabi? Sino nga ba unang sinabihan ng Yahweh? Hindi ba silang dalawa dahil magkasama na sila, di ba? O, nandyan na kayo, nandyan na, may babae ka na. O, yung mga pagkain na, yun lang, huwag niyong kakainin yung nasa gitna. Kainin niyo na lahat yan. Pati mga hayop, mga ibon, mga isda. Huwag lang kayong kakain nung bunga nung nasa Puno ng gitna ng halamanan. Okay. Anyway, madalit sabi, natukso sila. Okay. Doon nagsimula ang problema ng sanlibutan. Nagkasala sila, lumabag sila sa utos. Alam naman natin, kapag may utos, lumabag ka, kasalanan mo. At ang consequence ng kasalanan ay kamatayan. At sila nga ay napalabas, pinalayas sa halamanan at doon na nagsimula silang mamuhay bilang mga tao na may kamatayan. Okay. Okay, keywords na, mga kapatid. Ako, umpisahan ko. Dalawang punong kahoy yun nagbibigay buhay. Ano yung nagbibigay buhay na yun? At ang punong kahoy na nagbibigay kalaman tungkol sa mabuti at masama. So dalawang puno yung binigkas doon sa number 9. Ano yung nagbibigay buhay? Dalawa yung puno, di ba? Yung isang puno nagbibigay buhay. Ibig sabihin, ay wala kang kamatayan. Yung isang puno ay yun naman nagbibigay ng kaalaman. Kaalaman. Tungkol sa mabuti at masama. Oo. The word yun, yung isa, si Christ yun. Kasi si Christ yung nagbibigay ng buhay. Tama. Diyan pumapasok yung yung salitang sa 4:4 ng Mateo na hindi lamang sa tinapay ka mabubuhay kundi doon sa salita ng Diyos. Palagay ko yung puno na yun yung salita ng Diyos Walang iba kundi si Jesus Yun nga. Nagbibigay buhay. Pag kinain mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ang problema, pinagbabawal Ang tanong ko doon, bakit pinabayaan ng Diyos na sumuway si Eva at Adan? Hindi Kasi- naman pinabayaan yung test yun ng kanilang obedience. Oo. Test ng Yun kanilang Tinetesting nila. nga sila at alam naman ng Diyos na marupok ang tao, tinetesting niya, kaya nangyari, sumuway. Kaya ayun, Kasi nagkaroon kung tayo lahat ng magiging kasalanan. robot na ang tao noon pag susuwayin niya di ba? Parang pinoforce Kanya ka binigyan ng free will Pwede kang Yun. pumili ng
ng kamatayan o habang buhay na sa iyo yung yung desisyon. May free Tama. will ka. Kaya hindi ka pinababayaan eh. Yun naman free will, yun ang ginagamit ng demonyo upang tayo tuksohin. Ba? Anong Para keyword? gawin natin yung lihis sa kalooban ng Diyos. Pero ako ang nakita ko ngayon dyan, ang naging realization ko dyan, talagang yun yung sinasabing, ano ba yung lihim na panukala ng Diyos sa simula't simula pa. Ang talagang gusto ng Diyos dyan, alam niyang marupok ang tao, dahil galing lang naman yan sa alikabok, alam niyang magkakasala yan at mamamatay yan. Kaya hinayaan niya yung ganun. Kaya yan ang naging kalakaran ng mundo eh. Tayong lahat, sa anak ni Eva at Adan, ay marupok at magkakasala at tayo ay mamamatay. Not- Yan, Not until Yan dumating yung- si Lord, si Jesus. Pero parang ngayon, destiny yung sinasabi mo, Brother Onying, na parang Pero hindi kung destiny. Yan ang talagang plano ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Talagang gusto ng Diyos. Pinabayaan niya, yun nga sabi niyo, freedom of choice. Pinabayaan niya na tayo magkasala para tayo mapahiwalay sa Kanya. Pero, bakit? Gusto niyang iparamdam sa atin ang tunay na pagmamahal niya sa atin, mga nilalang niya. Ano yung patunay na mahal tayo ng Diyos? Pinadala niya yung kanyang anak na kaisa-isa at naging tao at inako lahat ang kasalanan natin para yung Tubusin. kamatayan ay mawalang bisa sa atin at tayo ay mapawalang sala. Yun ang lihim na panukala ng Diyos sa simula't simula pa. So, anong keyword na? Lihim. Lihim ng Panginoon. Mystery. Tukso. Tama ba yan? May nakita ka ba, Brother Butch? inilikha ng Diyos ang tao at ang Garden Eden. Creation to. Upang kanya makasilumuha. Mundo. O Garden of Eden ba? Ano significance nun sa gospel? Hindi. Sabagay, nilikha ng Diyos na sa salita ng Diyos yan. Let there be light. Let there be. ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Iwasan. Nanlikha. Alam mo kung babalikan nga natin yung sinabi ni Duterte, stupido yung Diyos ninyo eh. Kasi naglikha siya ng Garden of Eden na perpekto sana. Pero ba't hindi niya ginawang perpekto lahat eh? Bakit hindi perpekto si Adan at si Eva na Babalik tayo sa free will. na madali silang natukso? Babalik tayo Dapat- sa free will. Oo nga, dapat para sa sabi ni Duterte, dapat perpekto sila, hindi sila matutukso, hindi sila magkakaroon ng kasalanan. So Robot walang na. kasalanan ng tao. O robot na ang tao. Yun nga, robot nga lang. Robot ng AI. Or ano. Tama.
Nagiging robot lang ang tao. Puro na lang Kasi perfecto na. tupad na lang sa utos ng Diyos. Mm. At Okay saka lang ba yun naisip sa'yo ko na rin, mahalin naisip ka ko ng rin, mga robot? meron din ako isang nare-realize na kung wala palang utos, walang sasansalang, walang utos na sasansalain o lilibagin, walang kasalanan, di ba? Hindi magkakasala ang tao kung walang utos. Pero yung utos ay para sa ikabubuti natin. Oo. Yun ang purpose ni God. Kaya binigay niya ng utos. Kasi kung walang law, walang order. Magulo. Hindi, tsaka remember, Hindi. ang lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, obedient. That's one, di ba? Pangalawa, nagpupuri. Pangatlo, nagmamahalan. Lahat yan makikita mo yan sa langit. Sabi ko, Meron naman yon sa Garden of Eden yung pinakalangit, di ba? Tama ba? oo, Oo, sabi kasi- dito sa lupa. Eh, wala pa masyadong tao nun dahil di pa nanganganak si Eva eh. Mga anghel na nga lang yung nakasama. Ah. Hindi, at saka ano eh, hindi maaaring hindi magkaroon ng kasalanan eh. Unang-una, naglagay na nga ng isang utos, huwag yung kakainin yon. Pagkatapos, meron pang demonyo doon sa Garden of Eden. Nado doon sa halabanan yung mga demonyo na nagtutukso. Pagkatapos ang tao, alam naman natin dahil tao yan, hindi yan perfecto. Meron yang, kumbaga sa kwan, meron yang diferensya o hindi yan kompleto, hindi yan ganap na banal. Marupok ang tao, di ba? Parang attorney ka ni Eva. Ano na lang siguro rin. Kasi nga, tawag na ito. Kasi may choice naman si Eva eh. Kung hindi niya kausapin yung serpent, maging obedient lang siya. Oh, uy, sinabihan na, alam na nga niya, sinabi na nga niya dito na ano eh, hindi na mamatay kami. Sabi niya, di ba? Pag kami raw ay kumain ng bunga nito, o humito man lamang sa punong iyong mamatay ka. Alam niya na eh. Tapos, umano pa rin siya, di ba? Sumunod pa rin Pero siya. nga sabi ng demonyo, hindi totoo yun, hindi ka mamamatay. Kaya nga, ang mali niya, Ginawang mali nga sinungaling niya, si God. No? Ginawa niya Mali. yung sinungaling si God. mali niya, nakipag-usap kasi siya diyan sa serpent. Dapat hindi siya nakipag-usap. Oo nga. Tinanong siya ng demonyo, paano kaya siya sumagot eh. Hindi. Kasi Yan ang problema. kung talagang mahal mo yung Panginoon, mahal mo yung Diyos, doon ka susunod sa Kanya. Hindi Diyos tong serpent o tong ahas, di ba? Mm. Ito ba yun? Diyos, Ayun na. Diyos ba yun? Oo. Kaya nga, ang Disobedience sinasabi nga. ko nga, kaya nga, ang aking nare-realize, talaga, ang taong ginawa ng Diyos ay hindi perpekto. Hindi maaaring perpekto sapagkat ang Diyos lamang ang perpekto. Di ba? Oo. Kasi kung ginawa ng Diyos, ang tao ay perpekto, di ang dami ng Diyos. Pero ngayon, sa atin, alam na natin yung ano yung mali, yung tama. Go. Ito, hindi na natin ito babalik eh. We learn. Kaya tayo nag-aaral dito. Alam na natin kung ano yung tama. At kung makikipag-usap ka ba sa mga ahas sa demonyo. Ayun lang naman yung idea doon. Lalo na ikaw. Pero ngayon, very active pa rin ang demonyo. Tapos Oo. daming hindi nakakaalam kung anong
ang ultimate motive niya. Very, ano na nga, garapalan na nga sila ngayon, di ba? Mm. Satanic Kaya Church. nga, maiduduktong ko yung napansin ko doon sa gospel na ang salita ng Diyos ang ginagamit panukso ng demonyo. Tapos si Jesus, ang salita rin ng Diyos na nakasulat sa lumang tipa ang ginagamit din niya para para hindi siya matukso. Ngayon, tayong mga tao, talaga palang dapat alamin natin ang nakasulat sa lumang tipan at sa bagong tipan na gagamitin nating depensa sa mga tuksong darating sa buhay natin. Kaya kailangan ng discernment. Oo, Paliwanag ng Espiritu kung ano talaga ang kahulugan ng salitang yun. kailangan importante nagle-LBS ang isang taong Kristiyano. Ang lalo na mga Katoliko. Pag-aralan ng salita. Pag hindi mo pag-alam ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na aklat, ay maluloko ka ng mga demonyo, lalo na ng mga protestante. Nilagay ko tong May sarili silang interpretation eh. Hindi pagsunod sa salita ng Diyos para maikapit ko to. Kasi salita ng Diyos yung sinuhay nila, di ba? Oo. Oh. Hindi lang sila sumunod sa salita. Samantalang yung sa gospel, si Jesus, sunod talagang sinusunod ko salita. Yun yung kabaligtaran. May keywords pa. Keywords pa. Wala na? So kung wala Hindi na, na yata yung mga mahalaga. punta na tayo sa second reading na babasahin ni Okay. Brother Jerome. Yan lang ang natin kumang. Kalawang Second. pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Hindi na sabihin mo. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay. Kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito ay sa kasawiang iyon. Kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat ang pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan. Gayon din naman, marami ang kawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat Sa Diyos. Pero po si Binasa Adan mo nga yung bro yung sinabi ano, niya, no? Bro, binasa mo yung from 12 to 19, di ba? 12, 17, 19. 12, 17, 19. Okay. Ah, Okay. Brother Tunying, talata 12. Paano pumasok ang kasalanan sa mundo? Si Adan at si Kristo. Ang kasalanay
pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Okay. Bitin ba yung dito, binasa ko? Bitin ba yun? Hindi, tama lang. 17 to 19, di ba? O kasi 12 to 19. or kasi yan eh, may or din. 12 to 19 ang Kaya Shorter tinanong ko version. kung long verse ang binasa mo, yung short. Binasa mo yung short eh. Oo. Di Yung ba? misalit yung binasa ko. Misalit. Di ba? Okay lang. Sige, 12 to 19 na lang tayo. Okay, 12, 17 to 19, to 19. Okay. Ba, Director, 17. Ano nangyari dahil sa kasalanan ng isang tao? 17 na kaagad. Nasa 12 pa tayo. Hindi. 12 yung binasa ni ano. Ni... Oh, di 13 dapat. Hindi. Ano na eh. Short version siya eh. 12 tapos tumalon sa 17. Ah, Ano yan, ganun. Brother Jerome? Hindi, kung gusto niyo, yung mahaba na lang. Sige, Ano ba? Ngayon, tatagalan tayo. Okay. Ano yan? Okay. Babasahin ko? Ano po? 17? 17, oh. Ang tanong, ano nangyari dahil sa kasalanan ng isang tao at ano naman ang epekto ng ginawa ni Jesucristo sa mga tao? Sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Okay. Brother Tunyeng, talata 18. Oh. Dahil siyang tao, ang buong katauhan ay naparusahan at dahil sa isang tao, tayo pinalaya. kaya kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Okay. Binasa mo rin yung 19, ano? Opo. Oo, titinuloy mo na pala eh. Tapos na. Okay. Hindi, Keywords tayo unless may... hindi, binasa mo ba? Hindi yata. Hindi niya binasa. Hindi po. Ako 18 lang nagbasa. Okay. Yung 19 Sa po, pagsunod na sa di pagsunod ng isang tao, ano nangyari at dahil din naman sa isang pagsunod ng isang tao, ano ang nangyari? Yung tinatanong niyo, si Brother Alex. Brother Hector. Ay, nandiyan na ba si Brother Alex? Wala. wala. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Okay, salamat. May katanungan ba? Wala po, isa-summarize ko lang po. Sige, paki-summarize mo na, bro. Okay, dalawang tao, si Adan at si Jesucristo. Si Adan, ang lahat ng may sala, kaya nagkaroon ng kasalanan lahat ng tao sa sanlibutan. Tama. Katap, dahil sa kasalanan ng tao, lahat ng tayo ay mamamatay. Subalit, sa pagmamahal ng Diyos, merong isang tao, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus naman ang magpapawalang sala ng mga taong nagkasala upang sila ay hindi maparusahan ng kamatayan. May tanong ako kaya Tony. Po,
Kaya Donying, kanina 'di ba sa unang pagbasa, alam natin na si Eva yung babae ang nakaano sa tukso. Bakit hindi siya binanggit dito? Bakit si Adan na kumain lang binigyan ng asawa niya? Talagang si Adan na yan ang sa problema nga eh. Hindi ayaw tanggapin ng mga handmaid na sila ang may kasalanan. Talagang ang mga lalaki ang may kasalanan sapagkat ang lalaki sa loob ng tahanan, ikaw dapat ang magdidesisyon. Hindi Siyang ang ulo ng babae. tahanan. Oo, ikaw ang haligi ng kasi ang babae, ano ang emosyon sila ay they are being driven by their emotion. Pero ang lalaki, we are driven by our decision. Eh, yung same sex. Ganun eh. Wala na. Same sex marriage. Kaya kasalanan nating mga lalaki, bakit ka nagpahinunod doon sa asawa mo? Dapat naging matigas ka. Ikaw ang lalaki. Kaya ngayon dito, walang binabanggit na si Eva ang may kasalanan. Si Adan talaga. Kasi sa kanya lang naman binigay, 'di ba? Okay, ano lang. Sa kay Adan lang binigay ng Hindi, Diyos kasi siya ng- yung unang nilikha. So, ibig sabihin, siya yung primary. Tama. Dapat talagang siya yung ano. Primary si Adam. Galing lang sa Primary. tadyang si Eva eh. Tama. Kung walang lalaki, hindi magkakaroon ng babae. Kaya nga ang babae, woman, palaging merong man. Hindi pwedeng wu lang. Wu. Meron laging lalaki man. Diba? To woo the man. Kaya nga nasa Genesis 2:16, 17 pala yun. Ano natin? Maaari kang kumain ng libre sa bawat puno ng hardin, ngunit sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama huwag kang kakain sapagkat sa araw na kain ito, mamatay ka. Kay sinabi ng Diyos sa tao, Adan, hindi naman. So si Adan muna ang binigyan ng utos. So sa Genesis 2:16, 17. Hindi na tinanong ni Adan kung saan galing ang apple eh. Basta Hindi kinain lang niya eh. Galing sa asawa niya. Pero andun ba si Adan nung siya ay andun si Adan habang tinutokso ng ahas katabi niya? Hindi na mention eh. Hindi. Diba? Wala si Adan doon. Saan? Di ba Si sila Adan. magkasama parati? Wala si Adan doon. Alam mo naman ang lalaki. Siya yung Baka kwan siya naglalaba. Hindi. Hindi naman. Wala pa nga Naghahunting sinamdamit siya. eh. Wala pa nga. Naghahunting siya para kung anong kakainin nila. Inutusan siya ni Eva. Maghanap ka ng pagkain natin. Manghuli ka ng mga baboy ramo para may ulam tayo. Hindi ba tayo mga lalaki sa isang sambahayan nagtatrabaho, ang babae na iiwan sa bahay, tayo nung lumalabas tatrabaho tayo. Ganun. Wala pa pala si Eva noon eh, nung sinabihan ni Lord sa verse 16, Genesis 2, verse Si 16. Adan, Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban, 17 maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Yon. Huwag mong kakainin ng bungang iyon sapagkat sa araw na kainin mo yon ay mamamatay ka. Tapos dito sa 18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoon,
Hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na mga kasama at makakatulong. O, wala pa si Eva. Pero alam niya, brother, kasi ano ang sinabi niya? Di Wala ba? pa. Oo, Sinabi nabanggit na niya yung yung, ahas. nung tinanong siya ng Ang ahas. do Oo. sa ng kaya ano nga, do sa Genesis. sinabihan na ni si Adam na magsasabi doon Ni sa Adam. Sinabi na ni Adam sinabi ni sa kanya. Adam. Oh. Oo. Inulit lang Pero niya. wala nung sinabi ni Yahweh kay wala pa si Eva, hindi pa ginagawa nung sinabihan yung tao Sinabi niya sa tao, hindi naman yung sinabi sa mga tao. O di si Adam to, tapos yung sa Eden, matapos gagawa pa siya ng isa, o di wala pa si Eva nung sinabihan. So, napakalaki ng kasalanan ni Adam dahil dito sa kanya talaga. Kaya yun ang ni Saint Paul sa ating second reading, si Adam lang. Wala Kaya wala si Eva. marunong yung ahas talaga. Alam din niya na inutos ng Diyos yun. Kay Adam, nandoon siguro siya. At saka alam naman natin si Pablo eh. Si Pablo ba may asawa? Wala. Wala. Oh. Kaya hindi niya alam yun na si Eva may kasalanan, si Adan lang. Alam niyo yung Genesis. Nagbasa siya ng Genesis. So, anong keywords natin? Si Adam. Si Adan ay masama. Si Jesus ang mabuti. Hindi. Si Adam ang Tinubos. Tinubos ang masama sa mabuting gawain ng Diyos. Ano ba? Parang ganun yun. Tapos, lumaganap ang masama dahil sa si Adam. Ano po ang keyword? Ang kasalanan ay pumasok sa magitan ng isang tao at ang kamatayan. Ang kamatayan ay sanhi ng kasalanan. Ganun totoo niyan. At ang pagwalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Oo. Kamatayan sanhi ng kasalanan. Pero yung kamatayan ay sanhi din ng buhay na walang hanggan para kay Jesus. Yung kamatayan na sanhi ng kasalanan, si Adan yan. Pero yung kamatayan na nagbibigay buhay walang hanggan, si Jesus yun. Ang sinabi niya dito, pagpapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Pagsunod, keyword din yan, pagsunod. Tama. Saan pagsunod? Sa utos ng Diyos. O sa salita ng Diyos. Keyword pa rin yung salita ng Diyos. Pagsunod ng tayo magkaroon ng keyword. Ang sunod ng tao sa salita ng Diyos sa walang, ano ba tawag yan? Pagwawalang sana. No? Pagwawalang sana. Ang dulot niya. Pagwawalang sana. So, yung kasalanan ni Adam nawala. Ano pa? Pagsunod sa utos ng Diyos. Pag hindi ka sumunod, patay ka. Oy, quiz bro, Charles, nandiyan ka.
Prince Borad Charles. Gumagawa na ng hiblayan at nagkakape. Oh, ang ating gawin na natin naman ito. Minutes. Salita. Magsunod. Ang ating ano ba, Alleluia verse? Or poon iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. So, yun ba yung salmo yata yun? Yung Alleluia verse, ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa kinakain, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama natin may salitang mahal. Okay. Hirap naman magsulat dito. Hanggang yun pala. Pagsunod. Pagsalita. Pagsunod siguro. Pagsunod pa lang. Ano pa po? Yung hindi pag sunod, tama tayo. Tama tayo. Iwanag yan ha. Poon, iyong kaawaan kami sa iyo'y nagsisuway. Nag-ano ba? Nung nagkasala ba sila, humingi ba sila ng tawad? Naramdaman ba nila yun? Na nagkasala sila? Na Sino? sina Adam, tsaka si Eva. Hindi. Alam mo bakit? Nung tinanong siya ng Panginoon Diyos, bakit mo ginawa yan? Tinuro niya si Eva. Nung tinanong si Eva, tinuro niya yung ahas. So, ibig sabihin, hindi nila inamin yung kasalanan. Kasalanan ng ahas. Pero nalaman nilang sila'y hubad eh. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Yeah, Ano ibig kaya sabihin nga nun? nalaman ni Lord na kumain sila ng sa Tree of Life. Tree of Knowledge, di ba? Ngayon, nung tanongin ni Lord, ni God si Adan, bakit mo ginawa yan? Anong sikot ni Adan? Dahil binigay po ng babae yung masanas. Nung tinanong naman yung babae, dahil niloko ko nung ahas. Kanya nga mula doon, sinumpa yung ahas, di ba? Sinabi ni Lord, tutuklawin mo ang paa ng ahas, ng babae, habang ang babae man tatapak sa ulo ng ahas, di ba? So, ibig sabihin, walang pagsisisi dahil hindi na rin namin nagkasala sila eh. Nagturo sila eh. Kasi hindi nila alam kung ano. Hindi, dapat alam nila ngayon yung tama at mali dahil kumain sila. Kumain sila sa Tree of Knowledge eh. So, alam na Dapat nila alam yung nilang mali mali. sila, di ba? Pero merong binubulong si Adan. Ano? Sabi, binigay mo kasi ako ng babae. Parang hindi ka malungkot. Kanya ka binigyan ng babae. Kasi kung wala kang babae, malulungkot ka. Kaya nga, Sariling sikap ka. Ay, Oo. Alam nga bigay ko sa'yo, lalaki. kapalating lang additional po. Second reading is repentance and disobedience po. Repentance and disobedience. Sulat na kayo ng hiblang. Kung ano binulong sa inyo ng Holy Spirit. ang hibla ko, bukas po, munggo, ano yung munggo time? Munggo time, bukas po, Munggo time, Friday ba? Oh, Biyernes? Munggo na may karne. Kasi Bawal. pag Friday, fasting talaga. Tinapa.
No meat Masarap pa Friday. manggo sa tuyo. Sulat na kayo ng ibon niyang Ibla, Himla. tugla sa buho. ang kamatayan ay dulot ng kasalanan. At ang pagsunod sa salita ng Diyos, dulot ay buhay na walang hanggan. Himla. Wait po, nagawa pa daw si Uy. Mali. Ang salita ng Diyos, Ay, hindi ay, ano? walang ay. Salita ng Diyos. Dulot ay, O, di balik, ilipat lang yung ay. dulot ay buhay na walang hanggan. Wala na nang. Dulot ay buhay. Walang hanggan. Palitan mo nga po yung pagsunod, gawin mong mas malakas ang dating pagtupad. Ano pa lang yun? Parehas nga lang, pero mas mabigat yung tupad eh. Sa mga sabongero yan, tupado. Oo. Tupada yun, tupada. O naman, Brother Jerome. May bibigay. Sulat mo yun. Sulit pa. Oh, may binigay ka? May sinulat ka? Boys, ano yun sa'yo? Repentance for more sins. Ano yung ano mo, boys? Repentance from our sin, counter when we fall to temptation and God's overflowing mercy force. It rains when it falls. Repentance from our sins. Baka meron ka na kagad challenge. Eh. Okay. May challenge naman. mo na kagad. Eh. Sacrament of confession. Station of the cross. Station. Brother Jerome, pwede na akong magbigay?
ibigay mo na at talis. Ano po ibibigay niyo? Pagmamahal? Hibla. Meron akong isa. Bigay mo na. Pinakita ni Jesus na ang salita ng Diyos ang isang panlaban natin sa tukso at maghahatid sa atin sa kaligtasan. Pakibasa nga ulit. Dadabot. Tama ba yan? Ah, Wala pa po sino Tito Ron at Tito Alex. Sino Tito Ron? Wala nga Tito Ron. Brother Alex nag-message doon siya kay Mirna ba yun? Nag-do charity, corporal works at mercy. Visit the sick. At the sick. Okay na. So, Brother Hector, meron ka ba dyan? Para 5 na lahat, oh. At talaga na. Don't forget, sa May 23, post dito sa Parlap sa NEC 2026. New evangelization. Ano meron sa NEC? Ano ba si Tito po? New evangelization. Okay na ba to? Pipili na? O, meron ka ba, Kuya Hector? Kung hindi, ikaw na pipili. Simulatorio, barangay. Baras. Diyan pala ang Baras Tarlac. Okay na po. Lalarga na. Ano po Lalarga na. dito? Ano na po ang hibla natin? Kuya Hector. Kayo nang pumili. Silaban pa si Alex Ayala. Ngayon, quarter finals. Kung iyong kawaan kami sa iyo yung susulat pala na susulat. Pero nakumunggo, hindi pa dino. Maganda yan para sa ano eh. Sa mga rayuma. Munggo. Sarap yung munggo. Sa padaing. Ano po? Sino pipili? Sino din nagbigay? Kuya Hector. Hector, ikaw pumili. Eh, Naka-mute kayo. Yung, yung, yung panghuli, kung ako ang pipili dyan, ang sasabihin ko dyan, wala na yung pinakita na Jesus. Tama na yun eh.
ang salita ng Diyos ang panlaban sa tukso at magliligtas sa atin sa mga sa mga Disgrasya na lang. kasalanan at kamatayan. Ano? Tungan mo yan ang at kamatayan. Eh, pag may kasalanan, automatic naman yung kamatayan naman yun. Pag may kasalanan. Oo, tama yun. Laging magkaakibat yan, kasalanan at kamatayan. Ano? So, Pahay ka ba pwede doon, lang, Brother Butch? Okay lang yan. sabi, ang salita ng Diyos ang panlaban sa tukso at magliligtas sa atin sa mga kasalanan at kamatayan. Okay na yun, magandang pakinggan na yun. Proyector naman ng pipili eh. Kaso nakamute eh. Kaya hindi hindi pa makapagpili. Kapit pala ko. Sorry. Kanina pa. Pero Hindi ko alam. may binubulong ka na ba? Meron akong kwan, pero okay na yun siguro, yung kwan. Yung black. Asan po sa apat ang napusuan niya? Okay naman itong yung sinabi ni Brother Tunying. Ang salita ng Diyos ang panlaban sa tukso at magliligtas sa atin. Tanggalin natin sa kasalanan at kamatayan. Ano no? Yun, tama. Magliligtas Yun. sa atin. Oo. Sa Sa wala- kasalanan at kamatayan. Wala na yung mga. Oo. Ayan. Tama tayo. Okay. Tapos meron sinabi pa dito may challenge na kagad siya po sa Community Confession Station of Patmos. Every ano yan, Ugot. Friday naman kami. English. Do I intentionally place myself in situations close to sin? Ano yan? Do I intentionally pledge myself in situations close to sin? Naintindihan niyo yan, Kuya Tony? Place in the pledge. Do I intentionally place myself? Place. Pledge kasi may pera yan eh. Place myself in situations close to sin. Tapos, what are concrete ways I can change this behavior? We change this behavior. What are concrete ways I can change this behavior? Parang pinapatamaan mo ako niyan ah. What are Hindi pa lahat yan. Ang lahat. Pare-pareho lang tayo. Lahat tayo tinamaan dyan. Or do I talk to the devil? Do I dialogue with the devil? Katulad ni Eva. Nakikipag-usap ba ako sa kasalanan? Do I entertain? Stations of the Cross naman pala, no? And do I enter in dialogue with them? Am I aware that I am in dialogue with the devil? Or do I, ano ba, ginagamit ko ba ang salita ng Diyos laban sa kasamaan? Ganun ba yan? Ganun, ano?
Salita ng Diyos laban sa tukso. Kasi wala pa namang kasalanan, di ba? Laban sa tukso. Kasi si Jesus tinitempt siya. So, he used the, So, bukod sa use God's word, dapat din dito. Live the word. Ay, mamuhay sa salita ng Diyos. Practicing prayer, fasting, and And thanksgiving. Fast eating. Practice the thanksgiving. So, meron na kayo nilagyan na kayo ng abo kahapon. Yung katabi ko kahapon, dala-dala niya na yung, bag eh. Pumila sa sa abo. Tapos pagbalik ko, wala na sa tabi ko, umuwi na pala. Kasi nagpalagay lang ako. nagpalagay lang eh. Di palagay lang. Oo. Parang siguro nakiuso lang. Maraming gano'n. May mga nakita ko, nag-selfie na agad eh. Talino. Yun ang mga entertain with the dialogue. Yung mga ganong klase. Kasi ayaw kanyang tapusin yung misa. Ayaw niya matapos yung misa. Yun yung mga entertain with the dialogue. Idaan. Tukso. Pero yung day of obligation ba ang kwan? Hindi. Ash Wednesday? Hindi. Hindi naman. Marami lang talagang tao. Pag ganun, Marami lang talaga gusto magpabo. Oo. Uso. Ano pa Kaya po? tama ka, brother. Ang kailangan kasi katulad ng prayer, fasting, and thanksgiving, dapat yan magkaroon ng internal change sa iyo. Prayer, yung communication, asking for conversion. Fasting, denying yourself. Take up your cross Okay. ngayon, di ba? Oo. No, magkasabay tayo sa Ramadan? Yun yung gospel. Kanina ba o kahapon nagsimula? Nung Chinese New Year. Hindi, yung Ramadan. Sabi ni Brother Kuis, nagsimula daw ang Ramadan din. Parang mas nauna pa. Magkasabay tayo. Yung Kasabay tayo. nung misa ni Father Laguerta nung Chinese New Year, sabi niya na para din sa mga first day din ng Muslim, sabi niya. Ewan ko lang kung that is the time. Wala namang akong nabalitaan ngayon. I-verify natin yung report na yan. Ano ba po? Tama na ba to? Okay na yan? Sino magkukuha na? Uy. Ito na, ang kwan. Kukuha ng picture. Sino ang kukuha? Sorry, Kuis, dapat may Bible ka, hindi camera. Tutulog pa si Tony nga. Yun. Screen ko nga. Okay. 1, 2, 3, 1, see. Dali, kukuha ko na picture. Tapos, padala ko. No, with Felix na? Dali. Papadala ko lang dito sa
Tapos, yeah. Ito naman. Gusto na ba yung print screen? 1, 2, 3, smiley! Yan! Ang pogi ni Kuya Tony. Yeah. Sino po ang magpapacilitate next? Ayan, pinadala ko na. Brother Quiz, Nakaside view pa si Kuya. next week ha, Brother Quiz, ikaw facilitator. Padala ko na yung screenshot ko. Yes po. Okay. Sino na magka-close? Brother ikaw na brother Jerome. Okay. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Heavenly Father, Lord, we praise and we thank you, Lord, for allowing us, Lord, na neto. I find the words. Yung mga salita nyo, Panginoon, na may talaga namang may sa puso namin, Lord, yung mga salita nyo na kami tuwing nalalapit sa tukso, Panginoon. Kayo po, Lord, lalapit sa inyo po kami lalapit sa inyong mga salita. Continue po always to protect us, Lord, from all of the temptations. Alam naman namin na hindi po yan mawawala because yan po is to test how much we love you, Panginoon. So give us that grace, Panginoon, na malabanan po ang mga temptations. Dito sa Lent na ito, Panginoon, sa Kwaresma na ito, amin pong maisabuhay itong Thanksgiving, mga charity, pagdadasal, Panginoon, at pag-aayun, pagpa-fast, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kalakasan ng grace na matugunan itong mga gawain ito sa Kwaresma. At kung ano man pong mga suffering o paghihirap, Panginoon, sa aming mga buhay, kayo po na ang aming ma-unite, ma-unite namin ang aming mga sufferings, mga kahirapan, sa iyong mga kahirapan dito sa Kwaresmang ito, Panginoon, sa 40 days na ito. Lord, ganun din, Lord, ang aming mga activities dito sa servants, Panginoon. We lift up to you, Lord, ang aming World Servants Congress, ang aming mga webinar at mga talks, Panginoon, mga Lenten na recollection na mangyayari, Panginoon. We pray, Lord, na mabigyan po kami ng mas mapatibay pa ang aming pananampalataya at aming pagmamahal sa inyo, Panginoon. Patugot namin ang pagsagawa ng mga pagtanggap ng mga sakramento, ng kumpisal, at pagtanggap ng Eucharist, Panginoon. Araw-araw, Panginoon. If kung kaya man. All this, Lord, we give you back, Lord, all the glory and all the honor, all the praises. Amen. We also pray for Kuya Art too, then who's also asking for prayer para po sa kanyang sarili dahil siya po'y mag-isa lang at di na rin po siya makalakad o meron po siya karamdaman. Siya na po mag-isa. So we send forth your angels and continue to protect and heal whatever sickness. Ganun din po sa aming mga kapatid tulad ng si Smyrna na binibigyan ng care ni Kuya Alex. At sa lahat po ng may mga sakit para sa lahat ng mga pusos and pagkatoran. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Give Give us us this day Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. We ask also for Mama Mary to also protect us from temptation. Alam niyo naman, Mama Mary, na malapit din po kami sa mga tukso. At kasama po ni San Jose. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Good evening. Spirit. Amen. Good evening. Good evening. Pleasant dreams. Merienda na. Bye-bye. Okay na po. Okay na. Okay, bye-bye. 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 God bless.